Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Sabado, September 20, 2025. At bukas na po magaganap ang sabay-sabay na kilos protesta sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Meron pong gaganaping kilos protesta sa Luneta, meron din pong gaganaping kilos protesta dyan po sa EDSA. At alam ko, dalawa po sa EDSA People Power Monument, tapos dun sa EDSA Shrine. At hindi ko lang alam kung meron dyan sa Liwasang Bonifacio. So, tayo po ay malayang magpahayag ng ating mga damdamin. Karapatan po nating lumaban, karapatan po nating labanan etong korupsyon dito sa ating bansa. Pero mga kababayan, kinakailangan din po nating maging mapagmatsyag. Siguraduhin natin na yung sasamahan natin na pagtitipon ay para po talaga sa ating bansa. Kasi baka meron pong grupo na gagamitin itong pagtitipon para sa sarili nilang interes. Labanan po natin itong korupsyon. Talagang isigaw natin, talagang kinakailangan managot itong mga magnanakaw sa ating bayan. Pero yung iba kasi mga kababayan, ginagamit lang yan, yung pagtitipon, para sa sarili nilang interes. Yun po ang babantayan natin. Kapag narinig nyo na may sumisigaw yan na resign, nako, delikado na po yan. Kagaya nung narinig ko na kapag may sumigaw dyan na BBM resign, ibig sabihin, mga didilis yun. Bakit? Kasi sino ba ang makikinabang kapag bumaba ang presidente? Siyempre, si Sara Duterte. So kapag gano'n na po ang narinig ninyo, nako, medyo gedli na kayo mga kababayan. Alabanan po natin korupsyon. Alabanan po natin yung mga magdanakaw sa ating gobyerno. Kaya po tayo nandiyan, kaya po tayo pupunta dyan para matigil na po. Talagang pababain natin yung mga corrupt government officials. Ayun po yung panawagan natin sa presidente. Hindi po yung papababain natin ng presidente. Kasi unang-una, sino ba nagbulgar ng korupsyon na yan? Di ba ang presidente? Kasi kung tinatago ng presidente yan, yung korupsyon na yan, bakit pa niya ibubulgar? Mismo siya nagbulgar. Bakit? Kasi nakita niya at gusto niya na ito'y mawala, masawata itong korupsyon na to. Kaya pag may narinig kayong ibang grupo na sumisigaw na ng BBM resign, ganyan-ganyan, medyo gedli kayo mga kababayan. Katulad nito, mga kababayan sa ating skin, si Sara Geronimo, sumabog na po. Ito, napakatahimik na tao. Hindi po nakikialam pagdating po sa nangyayari sa politika dito sa ating bansa, pero hindi niya po napigilan. Dahil sobra na po talaga nakakagalit, nakakakulo ng dugo. Etong mga pagnanakaw dito sa ating bansa. Ayan sa kanyang performance, talagang sabi niya, panlolo ko, pinaikot-ikot lang tayo. Tama na. Ayan mga kababayan. Ito parinig ko sa inyo yung sinabi niya dun sa kanyang performance. Parang panloloko sa bansa natin. Pinaikot-ikot lang tayo. Tama na. Di naman po lingid sa kalaman natin na napakaraming nangyayaring kabuluhan, kasinungalingan, panloloko ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, don't want to put the pressure on you. Ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mawala ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlad din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Patuloy natin ipagdasal ang ating bansa. Okay, so yan mga kababayan yung sumabog na talaga si Sara Geronimo. At ito yung mga personalidad na pwede tayong makinig. Pwede nating pakinggan yung sinasabi at pwede nating sundin. Kung may sinasabi siya na dapat tayo manindigan, lumaban, siya po ang isa sa mga personalidad
na ano na talagang pwede nating kuhaan ng inspirasyon. Kasi po, unang-una, hindi po siya politiko. Hindi po siya galing sa isang political family. 'Di ba? At wala po siyang bahid ng korupsyon. Nagsalita kahapon. Kung magsalita, kala mo pagkalinis-linis eh. 'Di ba? Kung ano-ano sinasabi laban sa gobyerno. Pero siya, malinis pa siya? Di ba sobra din ang bahid ng korupsyon sa kanya? So, ayun ang sinasabi ko, bago tayo makinig sa mga taong sumisigaw na labanan natin na itong gobyerno, tingnan muna natin yung sincerity, yung integridad, yung credibility. Ayun, nagsalita kahapon, nasabi nga ng iba, mga ulyani na. Wag po tayo makinig ton. Ito, si Sara Geronimo yung pakinggan natin. Sapagkat siya po ay isang inspirasyon sa mga kabataan. Diba? So, sumabog na. Galit na itong ating mga kababayan, mga artista, lahat po, sa lahat ng sektor ng lipunan dito sa ating bansa. Kaya nga po, ito rin po si Vice Ganda, mga kababayan, Yan po, dadalo po siya sa rally, dyan po sa Luneta. Sabi niya, magkita-kita tayo sa Luneta sa linggo. Oras na para wakasan ang kagarapalan ng mga hayop na magnanakaw sa gobyerno. Ayan, nanawagan po si Vice Ganda sa kanyang mga taga-suporta na dumalo rin sa isasagawang malawakang rally na gaganapin sa Luneta. Ayan po, para wakasan nga itong kagarapalan ng korap na politiko sa gobyerno. So pupunta po si Vice Ganda dyan po sa Luneta. At siguro po marami po mga artista, marami pong mga personalidad ang magpupunta po dyan sa Luneta. Kaya lang, meron akong nabalitaan mga kababayan. Meron pong lugar, hindi ko na po sasabihin, inihikayat po yung mga kabataan na sumama at magsusuot po, magtatakip. Sana lang ay hindi ito magamit ng ibang grupo para manggulo lang. Hindi talaga mahal ang bansang Pilipinas, kundi ang layunin ay manggulo lang. So yan po, dapat maging mapagmatsyag po tayo. At ito, ayon po kay Ping Lacson, mga kababayan, sa usapin ng Witness Protection Program ay dapat ang ilagay daw po dyan ay itong si Bryce Hernandez at hindi itong mag-asawang Diskaya. Iyon din yung sinasabi ko eh. Diba? Huwag Diskaya. Mas credible. Mas naniniwala ako at mas maraming alam itong si Bryce Hernandez kaysa sa mga Diskaya. Kasi mga Diskaya, pag-ganong-ganon eh. Hindi, parang iba yung sinasabi dito, iba yung sinasabi doon, kulang. So sa tingin ko, si Bryce Hernandez ang pinaka potential state witness. At nakipag-cooperate na siya dyan po sa ICI, Independent Commission. At talagang nakipag-cooperate, sinuli niya na yung mga kinakailangang isole na nakuha dahil sa korupsyon. At yun nga balita natin, nag-tell all na, mga kababayan. Kaya yung iba dyan, talagang todo tatanggi na. At kung ano na sinasabi sa social media, salita na ng salita, paliwanag ng paliwanag. Dapat, yung mga sangkot dyan, yung mga nabanggit na mga personalidad ni Bryce Hernandez, magsitahimik na lang kayo at magsalita kayo dun sa kapag inimbestigahan kayo. Hindi yung ginagamit ninyo, yung social media at sabihin niyo na inosente kayo. Kasi may narinig na naman akong isang yung binanggit ni Bryce Hernandez, talagang gaganyan na naman eh. Tinatanggi ng tinatanggi eh. At magdidemanda pa eh. Hayaan na lang natin na tumakbo ang investigasyon. At kung wala naman kayong kasalanan, bakit kayo matatakot? 'Di ba? Sa interview po ng Billionaire News Channel, kay Senator Ping, siya po ay natanong, Senator Ping, para ho sa inyo, sino ho ba? Sabihin natin, worth it o dapat na ikonsidera na state witness at may pasok man lang dito sa Witness Protection Program? Alam niyo ba sagot ni Lacson? At this point, between Diskaya and Bryce Hernandez, si Bryce Hernandez po ang mas potential na gawing, may potential na gawing state witness. Kasi si Diskaya kept on lying. Puro pang sisinungaling. Yung sa kanya talaga self-preservation eh.
and namimili lang siya. Oh. So, hindi naniniwala etong si Ping Lacson dito sa Diskaya. Ang naniniwala lang kay Diskaya, si Marcoleta. Ay, Marcoleta. Si Marcoleta po. Naalala ko tuloy yung bubble gang. Kasi tawag nung sa kamukha ni Marcoleta, Marcoleta eh. Tapos ito namang si Jinggoy Espada. Tapos si Diskaya, ito si Dismaya. So, ang naniniwala lang at gusto maging state witness, ito mga Diskaya, etong si Marcoleta. Kitang-kita naman di ba? Ba't kinakailangan gawin mo state witness ang isang taong napakasinungaling at namimili kung ano yung gusto niyang sabihin at yung ayaw niya sabihin? Hindi katulad ni Bryce Hernandez, talagang all out. Nag-all out na nga po siya. Tell all na nga po siya. Yan po sa ICI. So, kagaya ng dati ko pa sinasabi, ang gawin niyang state witness, ang sa ilalim niyo sa Witness Protection Program, ay itong si Bryce Hernandez. Dahil mukhang mas marami pong mapapala yung mga naghanap ng katotohanan dito po kay Bryce Hernandez kaysa po sa mga Diskaya. Unang-una. Diskaya po kasi kumbaga most guilty. So bakit mo gagawin state witness yan? Laki ng pakinabang niyan. At siya talaga yung yumaman. Dahil po dyan sa corruption dyan po sa DPWH. At yun nga po, yung sa ICI din, talagang meron po mga ibang pangalan na naglabasan. Siguro may nadagdag na senatong at meron pang nabanggit na mga congressman. Kaya yung iba dyan, wala na. Talagang umiiyak na at todo paliwanag. Magpaliwanag sa social media. Magpaliwanag dyan sa yung proper forum na yan. Tapos, magdidemanda pa. Para tumahimik yung mga taong nagbibigay lang ng reaksyon sa nangyayari sa ating bansa. Karapatan natin. Bawat isa sa atin ang magsalita laban sa korupsyon. Kung wala ka talagang kasalanan, patunayan mo na lang. Hindi para kang kuda ng kuda, parang lumalabas tuloy, guilty ka. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.